Ngayong papalapit na po ang araw na eleksyon, may ilan nag-iisip kung boboto pa ba sila o hindi. Pero mayroon din namang hindi raw palalagpasin ang pagkataong makaboto sa kabila ng edad at kapansanan. Narito ang aking special report. Ilang araw na lang, marinig muli ang boses ng karamihan. Ang may mga karabatang bumoto, baka pipili ng kanya-kanyang kandidato. Kaya parang ating kinabukasan, masigurado, tiyaking huwag sayangin ang pagkakataong makaboto. Ang isang senior citizen namang ito sa Batasan, Quezon City, hindi nagpatalo sa kanyang hilong dulot ng maraming tao. Sa parehong lugar, nakilala natin ang nooy 70 taong gulang na si Aling Magdalena. Putol ang isang paa at gumagamit lang ng monoblock na may sapin para makabalanse at hindi matumba. Ang 81 taong gulang naman na si Aling Priscilla ng Caloocan City, ininda ang masamang panahon at sumugod sa presinto kahit pasakay na siya ng wheelchair. Ayon sa Republic Act 10366, pinahintulutan ng COMELEC na magkaroon ng APP o Accessible Polling Places para sa mga botanteng may kapansanan at senior citizen. Ito ay dapat nasa unang palapag kung saan maaari ay nasa entrada ng gusali. Dapat din wala itong mga harang na magiging sagabal sa kanilang paggalaw. Para naman masiguradong maisasagawa nila ng maayos ang pagboto, pinapayagan silang pumili ng taong aalalay sa kanila. Basta matiyak na hindi nila mamanipulahin ang ilalagay sa balota. Sila, maging ang iba pa nating mga kababayang may iniindamang sakit sa katawan, hindi nagpahadlang at pinahalagahan ang pagboto. Kaya kapuso, naway sa darating na eleksyon, makibahagi rin tayo